Hi mga kaartihan! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, ako po ay buhay pa. Oo. Tutok na tutok lang yung yung ilaw na ginagamit ko dito sa mga kamay ko. Kaya ayan, para na akong bangkay. Oo. So ayan, kung mababasa nyo naman dyan sa title, mga kaartihan, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na mga soft pastels. Oo, ipakikita ko sa inyo kung ano yung iba't ibang supplies na meron ako. Like yung mga pencil, yung mga soft pastel sticks. Oo. So ayan mga kaartihan, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel, pues mag-subscribe ka na dyan sa baba at i-turn on mo na yung notification bell icon para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong video. Oo. So without further ado mga kaartihan, let's get on to the video. So first mga kaartihan, itong ating starter soft pastel stick. So ito ay nabili ko to sa National Bookstore. Hindi ko lang tanda pero parang around 400 yata yung price niya. 24 pieces na siya mga kaartihan. Bali dito ako nag-start. Ito yung pinakaunang-unang soft pastel na nasubukan ko. Kaya ako nagbabalak ka na na magpalit ng medium at maisipan mo na mag soft pastels. Ire-recommend ko sa iyo itong soft pastels na to. Oo, kasi pangit naman kung magta-try ka kaagad nung medyo mahal na soft pastels tapos hindi naman pala sa'yo bagay or hindi naman pala kayo magkasundo. Hindi mo naman pala siya magustuhan. So, sayang lang yung pera mo. So, maganda na mag-start ka muna dito sa ganitong klase ng soft pastels lang. And then, we have, ito, wala na yung box niya. Ito ay Mungyo soft pastels. Ito naman ay nabili ko sa online. Oo, sa Shopee ko siya nabili. So, ito, kung matatandaan ko, ito ay around 600 naman siya. So, itong set na to ay naglalaman siya ng 64 pieces. Tapos, may kasama pa siyang 2 piraso nitong, manipis na soft pastel sticks din siya. Pero, compare dito sa dalawa, parang ito is medyo matigas siya. Oo. Siguro ito ay hard pastels. Oo. Next, ito namang soft pastels ni Toison Door. Oo, hindi ko masyadong kung paano ito i-pronounce kung Dor ba or Jor. Ayan. Basta ito ay gawa siya ni Koinur. Oo. So, ito ay nabili ko naman sa Jovir sa SM North EDSA. For 24 pieces, nasa 1,700 siya. Oo. Hindi ko masyadong tanda. Tapos, ang kagandahan dito, ito ay extra soft na, oo. Compared dun sa naunang ipinakita ko sa inyo na soft pastels, ito ay sobrang gandang gamitin, lalo na sa mga, sa mga portrait, oo. Kasi ito, sobrang soft niya, oo. Tapos, sobrang ganda niyang i-blend sa paper, oo. Ang bilis niyang kumakapit sa papel. Tapos, siya, ang ganda ng niya, sobrang pigmented siya, oo. Yung saturation niya, ang ganda din. Oo, talagang mabibigyan mo talaga ng buhay. Oo, mabibigyan mo ng hustisya yung mga portrait na ginagawa mo. So, ayan, share ko lang sa inyo. Bago ako bumili ng ganitong set, bumili muna ako ng pira-piraso kasi pwede kang bumili doon sa shop nila ng per piece. So, nagtry akong bumili muna ng ilang piraso. Kasi nga, diba, gaya nga na sinabi ko sa inyo, bago kayo bumili ng gamit, bumili muna kayo ng ilang piraso lang muna or yung pinakamura lang muna para subukan nyo lang kung magkakasundo kayo. Kasi sayang naman, kasi ako kasi, ugali ko kasi talaga na once na magustuhan ko na bilhin yun, kahit hindi ko naman alam kung ano yung niya, bibilhin ko na siya, oo, sa sobrang kaingitiruhan ko. So, ayan, ito, binili ko muna yung ilang piraso lang muna. Bumili lang muna ako ng at least mga 6 pieces yata yun. Tapos, nung nakita ko siya na maganda pala siya talagang gamitin, doon na ako nag-decide na bumili ng set. Oo. So, ayan, itong set na to ay 24 pieces siya. Tapos, kung bibili kayo ng per piece nito, mabibili nyo yung isang piraso ng ganito sa Jovir na nagkakahalaga ng 66 pesos. Oo. So, nung nakaraan, naubusan na ako ng black tsaka white. Kaya naman nag-decide ako na pumunta kaagad. Oo, dali-dali akong pumunta sa Jovir. At naghanap ako. Oo, kasi sa kanila kasi, natatandaan ko kasi na marami silang stock ng white tsaka black. So, bumalik ako doon, tapos dinamihan ko na yung kuha ng black tsaka white. So, kung mapapansin nyo, ayan, sa presyo niya, siya ay 66 pesos ang isang piraso. Oo. So, ayan, ito. Papakita ko sa inyo yung laman niya. Ayan. Oh. Ayan. O, diba? So, ayan. Actually, meron pala sila na manipis na version. Oo. So, ito, 30 plus lang to eh, oo. 30 plus yung mas maliit na version nila, mas manipis. Tapos,
ayan, bumili na ako ng marami kasi madalas kasi 'di ba sa mga sa mga artwork natin, lalo na kung may kulay, kahit naman sa mga colored pencil, talaga namang mabilis maubos yung black at white. Kaya laking pasasalamat ko talaga nung nalaman ko na nagbebenta sila ng per piece. Kaya talagang ayan, ito ang binabalik-balikan ko sa kanila. Oo. Syempre hindi pa natatapos yan ang walang kamatayang soft pastel na Toyson. Oo. So ayan, nung nakaraan, bumili rin ako ng isang set na rin, oo, pang malakasan na talagang set to. So, ito ay nabili ko ng 2,700 yata ang 48 pieces na to, oo. So, ayan, sa box pa lang, sobrang ganda ng box niya. Talaga naman makikita mo na talaga na pang professional siya, oo. So, ito sa lahat ng soft pastels na na-try ko, isa ito sa talaga namang hindi ko talaga iiwanan, oo. Talagang masasabi ko na sobrang ganda ng quality niya. Syempre, di ba, hindi naman ako bibili ng ganitong karaming set kung talagang hindi naman ako nagandahan. So, ayan, kung ikaw ay nagdi-decide na bumili ng soft pastels, kung kahit hindi ka na mag-try nung mga naunang pinakita ko sa iyo, katulad nung Mungyo, tsaka nung soft pastels, pwede ka na rin naman agad na mag-start ka agad dito, kung gusto mo na talaga agad nung pangmalakasan, oo. So, ayan yung mga kulay niya. Oo, hindi ko kasi alam eh. Tsaka wala kasi nakalagay kung anong kulay yung mga yan. So, ako rin kasi, oo, kahit na ako ay artist, ako ay tanga-tanga rin ako minsan sa kulay. Oo, kumbaga ginagawa ko kasi, hindi ko alam kung ano yung mga tawag dun sa kulay na yun. Lalo na yung ibang mga kulay, yung kumbaga yung katulad ng mga magenta, ganyan, aquamarine, yan, yung mga ganyang kulay kasi, bihira ko lang siyang magamit, oo. So, ayan, pag-aaralan pa natin yan. Huwag kayong masyadong judgmental. Oo, hindi ko alam yung mga pangalan ng kulay na yan, kaya talagang aaralin ko yan para sa inyo. So, ayan, buksan natin siya, mga kaartihan. Ayan na nga ang ating kayamanan, oo. So, ayan. Ayan, Diyos ko. So, ayan, pagbukas nyo kaagad, meron siyang ito, pinoprotektahan siya nitong foam na to. So, ito na siya. Diba? Sobrang ganda talaga. Ang sarap sa mata. So, dito sa actually, hanggang 72 yata yung nila nito, yung pinakamaraming kulay. Actually, yun talaga yung bibilhin ko sa kanila. Kaso nung time na yun, wala silang available. So, kesa naman sa umuwi akong luhaan, sayang ang punta ko, bumili na ako, binili ko na siya. So, ito yung 48 set. Oo. Sobrang ganda ng mga kulay niya talaga, diba? At dumako na nga tayo mga kaartihan dun sa isa sa pinakamahal na soft pastels. Oo. So, ito yung Rembrandt. Oo. So, ito ay isang set din. Kaso, ito yung box niya. O, magkasaklob to. Kaso, ginawa ko na lang siya dito. O, kasi wala na akong mapaglagyan. So, ito, bago ko to na kumpleto, ang per piece ko siya binibili kasi sabi ko nga sa inyo, mahal siya masyado kasi kung yung Toyson ay 66 pesos ang isa, ito, ang isang piraso nitong Rembrandt ay nagkakahalaga ng 150 ng isang piraso. Oo, diba? Talaga naman kamot ako lagi sa walang kate. Kaya nung matatandaan ko, every time na sumasahod ako dati nung ako ay nagtatrabaho, talagang bumibili na ako kada sahod ko kahit 10 piraso, ganyan. Hanggang sa yung iba naubos na at nagkanda durog-durog na, oo. So, ito yung Rembrandt, oo. So, ano ba yung pinagkaiba niya doon sa soft pastels ng Toyson? So, ito kasi medyo mas matigas siya compare doon sa Toyson, oo. So, ito, sobrang pigmented din ang kulay niya. Oo, sobrang ganda rin itong gamitin. Itong Rembrandt na to, ginagamit ko siya madalas sa mga, sa mga buhok, sa skin tone, yan, ganyan. Tsaka sa mga background, maganda siyang gamitin. So, ito yung Rembrandt. Oo. Ayan, Rembrandt. Tapos, yung iba dito, may Toyson na dito na pahalo na eh. Tapos, meron ako ditong maliit na box. Syempre, ang mga art materials, meron rin siyang downside. So, ang downside nitong soft pastels is sobrang rupok niya. Oo, mas marupok pa siya sa'yo at saka sa akin. Oo. So, ayan, kung magtatry kayo na mag-soft pastels, dapat kayo ay mahaba ang pasensya nyo. Oo, kasi ako talaga, ilang beses nang nasira ang araw ko. Kasi every time na gumagawa ako, lalo na paghawak ko yung isang buong sticks ng soft pastels, tapos nabitawan mo siya, or kahit
kahit hindi mo siya nabibitawan, may tendency talaga na napuputol siya. Oo, sobrang rupok niya talaga. Kaya ayan, madalas siya talagang nadudurog. Oo. Kaya ayan, sayang naman kung itatapon ko tong mga to kasi itong mga to, yan, nagagamit ko tong mga ganitong kaliliit lalo na doon sa mga small details. Oo. So ayan, ito yung mga durog-durog na soft pastels ko. So ayan, dumako naman tayo mga kaartihan sa aking soft pastel pencils. Oo. So unahin na natin itong Peach Pastel Pencils ni Faber-Castell. So ito ay nabili ko kay Shopee ng 1,150. Oo. So hindi pa kasama dun yung shipping fee. So ayan, ito ay 12 pieces lang mga kaartihan. Hindi pa ako nakakabili ng 36 yata yun or 32 or 48 yan. Kaso nga lang kasi sobrang mahal niya. Oo. So, di ba dito pa nga lang nga sa 12 pieces talagang makangamot ka na sa walang katiw. What if pa yung maramihan? Oo, hayaan nyo. At darating din tayo sa time na tayo ay makakabili rin ng ganung karaming set. Oo. So, ayan. Oo. Ayan, kung mapapansin nyo, katulad nga na sinabi ko kanina, madalas na nahuubos sa mga, sa mga art materials, lalo na pag may kulay, itong white. Oo. Tapos yung black ko, kung mapapansin nyo, hindi ko siya masyadong nagamit kasi instead na ito ang gamitin ko, ginagamit ko yung mga charcoal pencils ko lang. Oo. Tapos ito yung white, sobrang liit niya na. So, ayan. Ito yung 12 set ng Faber-Castell. Konting-konti lang yung kulay niya, kaya kailangan mo rin talaga ng tulong nung ibang kulay niya. Or pwede naman na gumamit ka ng mag-combine ka ng kulay dito. O kung magaling ka naman sa pag-combination ng kulay, pwede ka naman na siguro dito. Katulad ko, hindi pa ako bumibili, kasi bukod sa wala pa tayong budget, at masyadong mahal, kumbaga, syempre, bilang artist, kailangan mo talagang supplyan yung sarili mo. Oo. Kasi dito ka nagiging masaya di ba? Kaso minsan dumadating sa time na parang nanghihinayang ka rin na bitawan yung ganong kalaking halaga. Oo, kasi ang hirap kitain. Tapos, parang lalo na kapag may time na kunyari may gusto kang bilhin, ganyan, di ba? Parang nagdadalawang isip ka na bibili ko ba ng ng art materials o bibili ko na to ng ganito. Kumbaga ganoon, di ba? Oo. So, ayan, ito yung ating Faber-Castell na Peach Pastels. Ayan. At dumako naman tayo mga kaartihan sa aking Stabilo Carbothello. Oo. So, ito ay mas mura siya ng konti compare kay Faber-Castell kasi parang ito ay nasa 900 plus lang. So, ito ay Chalk Pastel Coloring Pencils. Ayan. Ayan na nga, oo, nawawala yung brown. Hanap ako ng hanap kanina pa, hindi ko alam kung saan napunta. Baka tinangay ng aso ko. So, ayan, ito yung set niya. Sobrang ganda rin ito mga kaartihan kasi sobrang, ayun nga, pigmented din yung kulay niya. Tapos, ang dali rin niyang i-blend, oo. Kaso, nakakainis lang dito kasi katulad nitong kulay na to, itong kulay orange na to, hindi ko pa itong masyadong nagamit, oo. Actually, ganito siya kahaba talaga. Tapos, hindi ko pa siya ginagamit. Tasa ako na tasa. Putol lang lola mo. Oo, nakakainis. Hanggang sa ayan, hindi ko na siya tinuloy tasahan kasi baka mamaya maubos na siya. Hindi ko pa nagagamit. Oo, kaya hindi ko na tinuloy tasahan. Oo. Hanggang sabay napanood ako na tutorial kung paano tasahan itong soft pastel pencils. Kailangan pala siyang gamitan ng cutter. Oo. So, kailangan ko pang bumili ng cutter kasi wala kaming cutter dito sa bahay. Oo, blade lang. At kaso masyadong delikado gamitin. So, ayan. At hindi pa dyan natatapos. Oo. At meron din ako ditong Conti Paris na soft pastels. Oo. So, ito ay nabili ko sa Art Bar. So, ang isang piraso niya ay nagkakahalaga ng isang piraso niya is 66 pesos. Oo, ayan. 66 pesos ang isang piraso niya. So, ito, nabili ko lang din siya ng tingi-tingi lang. Oo, hindi ko muna siya binili ng isang set din kasi nga, ang mahal din niya. Kaya binili ko lang yung sa tingin kong magagamit ko talaga ng husto. Oo, kasi napansin nyo dun sa mga iba kong soft pastel pencils na binili, ang dami pang buo, diba? Kasi hindi ko pa nagagamit. Kasi nga, hindi ko sila masyadong ginagamit. Hindi ko sila masyadong kailangan sa buhay ko. Oo. So, ayan. Ito yung ating Conti Paris na soft pastels. Ayan. So, ayan. Dumako naman tayo mga kaartihan dito sa aking Montmartre na skin tints. Oo. So, ito ay soft pastels din siya. Oo. Actually, ito ay magto 2 years na sa akin. Oo. Kasi hindi ko siya masyadong nagagamit. Kasi, ginagamit ko lang to kapag may part na na trip ko lang. Oo. Ganyan. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo,
wag muna kayong bumili basta-basta. Oo. Kaya ayan, isa na to sa lesson sa akin. Pero ito naman ay nagagamit ko. Kaso nga lang ayoko siya masyadong gamitin kasi hindi pa ako nakakabili ng pantasa na sobrang laki. Oo, kasi walang magkasya dito. Sobrang laki kasi niya. Sobrang jumbo niya. Oo. Pero gagamitin ko rin naman to. Kailangan ko lang bumili ng mas malaking pantasa. Oo. So, ayan. Ito ang ating Montmartre Skin Tints. Oo. Nabili ko sa Shopee. Hindi ko lang tanda kung magkano yung presyo niya. Pero around 500 rin yata siya. Oo. Hindi ko masyadong tanda eh. Oo. Search nyo lang din siya. So, ito yung ating Montmartre. At dumako na nga tayo mga Cartihan sa isa sa pinakamura kong soft pastels na nabili. So, ito ay ang Gioconda Soft Pastel Pencils. Oo. So, ito ay Koh-i-Noor din siya. O, kung sino yung gumawa nung Toy Story kanina, siya rin yung gumawa nito. So, ayan. Ito ay mas mura compared dun sa mga mas nauna nating pastel pencils. So, ito ay 42 pesos ng isang piraso. Oo. So, ito hindi ko rin ito binili ng isang buuhan. Oo. Binili ko siya ng per piraso lang din. So, ito madalas ko rin itong gamitin sa mga portrait ko, lalo na doon sa mga pang details. So, sobrang ganda niyang gamitin, mga Cartihan. So, ito ang ating Gioconda Soft Pastel Pencils. Ayan na, dumi na ng kamay natin. So, yun na nga mga Cartihan, dun sa mga co-artist ko na nagbabalak na mag-try ng soft pastels. Ayan, subukan nyo na at talaga namang mag-e-enjoy kayo, lalo na dun sa mga tao na hirap mag-blend ng kulay. Dito kasi sobrang bilis mag-blend. Oo, walang imposible dito sa soft pastels. So, itong video na ito ay hindi ito sponsored. Oo, kaya baka naman isa sa inyo mag-sponsor sa akin. Grabe naman kayo. Masyado kong tinatangkilik ang inyong mga produkto. Oo, kaya ayan, nananawagan ako sa inyong lahat. So, ayan na siya lahat mga Cartihan, ang aking soft pastel supplies. Sobrang ganda niya sa matang tignan. Oo, parang feeling ko talaga ako ay sobrang ligtas sa coronavirus dahil dyan. Wow! So, ayan mga Cartihan, maraming salamat sa panonood. At sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. At wag mo na kalimutan na i-likes, oo. At wag mo na kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. At i-click mo na ang notification bell icon dyan sa baba para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat mga Cartihan. Bye-bye. Thank you so much.